Amanda's POV. Habang naglalakad na kami papasok sa loob ng bahay, ay nilingon ko si Isaac. He was smiling at me. I mouthed thank you at him. Alam kong malaki ang naiambag ni Isaac sa kalokohan ko hanggang sa ngayon na nakabalik na ako sa buhay ko bilang si Amanda. Yes, nandito na siya. Bukas? Okay, sasabihin ko kay Dad. Nang ibaba ni Edison ang cellphone nito, ay tumingin siya sa akin. Saan ka ba nanggaling? Ang sinabi mo ay magbabakasyon ka, hindi ba? At bakit ganyan ang itsura mo? Did you cut your hair? You have bangs and your mole. Tinubuan ka ba ng nunal, Amanda? Sunod-sunod na tanong nito. Tinanggal ko ang fake bangs ko pati na ang peking nunal at ibinulsa iyon sa aking likod. This is nothing. Trip ko lang, kuya. Okay. Ang mahalaga ay nakauwi ka na. Tumingin si Edison kay Isaac. Thank you for bringing her home, Isaac. Pero, saan mo ba siya nakita? O may kontak ka kay Amanda? Sana sinabi mo sa amin. Doon ako napalingon kay Isaac. Pinanlakihan ko ito ng mga mata. It happened that she was in an island where no connection, Edison. Nasaktuhan naman na naroon ng isang kaibigan ko na kilala si Amanda. At sinabi ka agad sa akin. Ayoko naman na umasa kayo, kaya ako na mismo ang pumunta. At ayun, naroon nga siya. Nakahinga ako ng maayos sa sinabi ni Isaac. May utang na naman ako sa kanya. Ganun ba? Mabilis akong iniharap ni Kuya Edison. Are you okay? Sobrang nag-alala kami. Saang island ba yan? Ani tumuli. In Palawan. Hindi ko nasabi sa inyo kung ano, pero maliit lang. Sigurado ba kayo na nasuyod ninyo ang buong Palawan? Tanong ko. I am sure, Amanda. Lalo pat marami akong kakilala na may-ari ng resort doon. Even in small islands. Hinawakan ko sa mga braso ang aking kapatid dahil sa itsura nito ay nag-iisip pa ito. But what's important is that I am here now and safe. I'm sorry for making you all worried, kuya. Lalo na kay Dad. Niyakap akong muli ni Kuya Edison. Close ako sa lahat ng mga kapatid ko. Pero iba ang relasyon ko kay Kuya Edison. Siya yung parang si Dad kong mag-alala at mag-alaga sa akin. Sinong hindi mag-aalala sa'yo? You are one of our happiness, Amanda. At kilala mo mga magulang natin. Hindi man nila sabihin sa amin, ay ikaw ang pinaka-paborito nila. Nang humiwalay siya sa akin ay muli niya akong tiningnan. Magpahinga ka na muna ngayon. Anito at tumingin sa pinsa namin. Ikaw rin, Isaac, dito ka na matulog at bukas ka na umuwi sa inyo. Nang makapagpaalam ako kay Kuya at Isaac, ay tinungo ko ang aking silid at nahiga ako sa kama at itinaas ang aking kamay. Mabilis kong tinitigan ang singsing na ibinigay ni Romano. I will talk to Dad to set an appointment as soon as possible. Hindi rin maaari pang patagalin ang pagtatapat ko ng totoo kay Romano. Bumangon ako at pumunta sa banyo. Tinanggal ko ang lahat ng saplot sa aking katawan at tumingin sa salamin. There's a lot of kiss marks on my body. We made love twice without protection. He's making sure that I will get pregnant because of his words. Pero kung mangyaring mabuntis ako, mahirap ang sitwasyon ko, lalo pa at hindi alam ni Romano ang totoo. I will do everything to get his forgiveness. Hindi ko siya susukuan. Kahit gaano kasakit, hindi ko siya isusuko. Tumapat ako sa ilalim ng shower at naligo. Nang matapos, ay kumuha ako ng silk sleepwear at isinuot iyon. Tumingin muli ako sa salamin at tinitigan ang aking muka. No fake things on my face. I am back. Kinabukasan ay napabalikwas ako sa kama nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Nang tingnan ko ang oras ay 9:00 na ng umaga. Hirap man na bumangon ay tinungo ko ang pinto at binuksan niyon. Amanda! Mahigpit na yakap ni Mami ang sumalubong sa akin. Oh, thank God! Because my baby is safe. Mami is crying. Hinagod ko ang likod nito at pagkatapos ay lumabas kami ng aking silid ng magkasama. Mom, don't cry. Nasaan si Dad? Is he okay? Alam na ba niya na narito na ako? He's okay, Iha. Naghihintay siya sa dining area. When Edison told us that you came home, your daddy wanted to see you. But he stopped himself because he knows that you are sleeping and taking a rest. Nang marating namin ng dining ay nakita si Daddy. Nakatingin ito sa akin. Napatayo ito na kaagad inalalayan ni Edison. Amanda?
Mabilis akong naglakad palapit rito at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon. I'm sorry, Dad. Sorry kung napakapasaway kong anak. I'm sorry. Hinagod ni Dad ang likod ko at pagkatapos ay humiwalay sa akin. Pinunasan nito ang mga luha ko at pagkatapos ay nginitaan niya ako. It's okay, Iha. Ang mahalaga, ligtas kang nakauwi sa bahay na to. Are you hungry? Kumain muna tayo. Hindi ba niya ako tatanungin kung saan ako nanggaling? Aren't you going to ask me what happened? Tanong ko. Your brother explained everything to me while you were sleeping, Amanda. It's enough for me. Let's eat now, okay? I am happy that you are back. Ngumiti na lang ako at tumango kay Dad. Nang lingunin ko si Addison ay nakangiti rin ito sa akin. Ang kailangan ko na lang gawin ay itama ang mga maling desisyon ko. This is my life. This is my real life. Ako si Amanda Castellanos, anak ng isang bilyonaryo. Malayong malayo sa imahe ni Mandy de la Cruz na binuo ko. Isang mahirap na walang pamilya at pumasok bilang katulong sa bahay ni Romano sa Avedra. I will make things right. Babawi ako. Sa kabilang banda, 2 araw na makauwi ako ay nanatili muna ako sa bahay ng aking mga magulang. Wala akong balita kay Romano. Sinubukan ko na magtanong kay Isaac pero hindi naman ito sinasagot ang mga tanong ko dahil parusa niya daw yun sa akin. Buwisit siya. Dad, about the man that you wanted me to marry. Nakita kong umangat ang tingin sa akin ni Dad. Nandito kami ngayon sa may garden ni Mommy. What about that? Tanong nito. I am ready to meet him. Anytime. Do I need to wait for 2 weeks? Because of the 2 months that I said? Ngumiti si Daddy sa akin. Tingnan mo, Amanda. Noon ay ako pang nagbubukas ng usapan na to para lang mapilit ka na makipagkita. Pero ngayon naman ay, ikaw na. What made you change your mind, anak? Because the man I am going to marry is a great man, Dad. A responsible and loving man. Bulong ko sa sarili ko. Wala naman po. Naisip ko lang na nakabalik naman na po ako. There's no need to wait until the months was done. Tumangutango lang si Daddy. Okay, kakausapin ko si Mr. sa Avedra tungkol dito. We will meet them after I talk to him. Nakaramdam ako bigla ng kaba. Ang totoo ay hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula sakaling makaharap ko si Romano. Natatakot ako at hindi ko alam kung ano ang unang dapat kong ipaliwanag. Magsasorry ba muna at magpapakilala o sasabihin sa kanyang dahilan kung bakit ako nagpanggap? But are you okay now, Dad? Wala ka na bang nararamdaman sa katawan mo na hindi maganda? I am fine, anak. I was just stressed because of what's happening to your brother. Kinailangan na pabantayan si Edison at ang kanilang pamilya dahil sa patuloy na pagtanggap niya ng pananakot sa isang hindi makilalang tao na may kinalaman sa kanyang kumpanya. Tapos nasabayan pa nang malaman ko na wala ka sa Palawan. Akala namin nakidnap ka na at may kinalaman doon na nagbabanta sa buhay ni Edison. Matinding takot ang naramdaman naming lahat kaya kagad ka naming ipinahanap sa mga pulis. I'm sorry, Dad. Ngiti lang ang iginanti nito sa akin. Kailan mo ba gustong makaharap ang mga sa Avedra, Iha? Anito, ikaw na po ang bahala, Dad. Nais ko lang sabihin na anumang araw ay ayos lang dahil nandito naman po ako. Hindi naman rin ako masyadong abala sa flower shop dahil nagampan na naman ng maayos na mga empleyado ko ang trabaho. Muli itong tumangutango sa akin. Okay, then if they are free tomorrow, is it okay with you? Alam mo naman, hindi palaging libre ang oras ng mga businessman. Sige po, Dad. Wala pong problema. Nang tanghaling yon ay nagpaalam ako kay Dad na pupuntahan ko ang main branch ng flower shop ko. Nagpaalam na rin ako na sa bahay ako uuwi mamayang gabi at tatawag na lang sa kanila. Ma'am Amanda! Salubong sa akin ni Alma. Welcome back po. Sakto may umorder po ng bulaklak. Nakalagay sa mensahe na nais niya po kayong mag-arrange. Nagre-reply na po sana ako na wala ang may-ari. Ngunit dumating naman na po kayo. Ngumiti ako kay Alma at tinignan ko ang mensahe ng umorder ng bulaklak sa kanya. Walang pangalan, pero ang nakalagay ay for pick-up. Kaagad kong ibinaba ang bag ko sa gilid at itinali ang mahaba kong buhok upang gawin ang bouquet na nirequest ng client. Okay, sige. Ako nang gagawa, Alma. Ikaw lang ba ang narito ngayon?
Tanong ko habang kumukuha ng mga bulaklak na kailangan. Pulang mga rosas ang nakalagay sa mensahe. Opo ma'am, bukas pa po papasok si Lana at Ria. Nagsabi naman po sila sa akin. Sagot niya. Ma'am, wala na po pala tayong floral foam at floral wire. May order pa naman po na need i-deliver by 4 p.m. Kaya niyo po ba mag-isa muna dito? Tiningnan ko sandali si Alma habang ginugupit ko ang dulo ng mga pulang rosas. Oo, kaya ko naman. Sige, bumili ka na muna sa malapit, tapos mag-order ka na rin ng stocks natin. Okay po. Nang makalabas si Alma ng flower shop ay napatingin ako sa inaayos kong bouquet. Namiss ko bigla ang pag-a-arrange ng mga bulaklak. Ang huling beses kong mag-ayos ay noong mismong si Romano ang pumitas ng mga bulaklak sa garden nito. Kamusta na kaya siya? Is he looking for me? I miss him. I really wanted to know what is he doing. But Isaac doesn't want to tell me. Napabuntong hininga na lang ako at ipinagpatuloy na lang ang pag-a-arrange ng mga bulaklak. Nang marinig ko na bumukas ang pinto ng flower shop, ay napaharap ako doon. Nakangiti ako at handa na sanang batiin ang bagong customer na makilala ko kung sino ito. You really came back, Amanda. Luther? Lumapit ito sa akin at bumaba ang tingin nito sa bulaklak na ginagawa ko. Hindi pa ba tapos? That's for someone special. Napatingin rin ako sa bulaklak na ginagawa ko. Ibig sabihin, ikaw ang nag-order nito? Ngumiti ito sa akin at tumango. I ordered red roses. May iba pa bang umorder na? Ikaw ang naka-request na mag-ayos? Luther touched the petals of the roses. Kung ganon, ay siya nga. Bakit hindi ka nagmensahe sa akin na babalik ka na? Why so sudden? Nagkausap tayo na sa susunod na linggo ay ihahatid kita pa uwi sa inyo, hindi ba? Tanong nito. Sobrang lapit nito sa akin. I gulped and stepped back to take 3 of red roses. Itinuon ko ang aking pansin sa pag-aayos ng bouquet ng bulaklak na ginagawa ko dahil mukhang kailangan na nito. Biglaan lang. Si Isaac, yung pinsan ko ang sumundo sa akin. Dapat ba nasabihin ko sa'yo? Tanong ko sa kanya. I can see that he was watching my every move. Naiilang ako. You are really great in this, Amanda. Nagulat ako nang kumuha ito ng isang bulaklak na maliit ang tangkay at iniipit iyon sa aking tenga. It's a good idea that I stop by in your shop, Amanda. Hindi ka na kasi sumasagot sa mga mensahe ko o kahit sa tawag. The number was cannot be reached. Akala ko may nangyari na. Hindi naman ako makapunta sa bahay ni Romano dahil sa pag-aalaga kay Taki. But as I have said, anumang araw ay maaari kitang balikan sa bahay ng kapatid ko. Nang dumating ang mga magulang namin, ay pinuntahan kita katulad ng sinabi ko. Pero nagulat na lang ako nang malaman kay Manang Celia na wala ka at hindi na makita. Mahabang litanya nito. Napatingin ako kay Luther nang marinig ko ang huling mga sinabi nito. Kamusta si Romano? Kamusta siya? Luther's face changed its expression. I don't know. Si Manang nakausap ko nang pumunta ako sa bahay ni Romano. Also, he's not answering my messages, even my calls. Nag-alala akong bigla sa narinig kay Luther at ibinalik ko ang aking atensyon sa pag-aayos sa mga bulaklak. Nang maitali ko ang ribbon at maayos na ang pagkakapwesto ng mga rosas, ay ipinakita ko kay Luther ang bouquet. Here, sabi ko at iniabot sa kanya. I felt nervous because of his no expression face while looking at the flowers. Kinuha niya sa akin yon. Tinitigan at nangumiti ito ay napahinga ako ng malalim. Ibig sabihin na inagustuhan ito. Beautiful. I gulped when he said that while looking at me. Thank you for trusting my shop, Luther. Sana ay magustuhan ang pagbibigyan mo. Nagulat ako nang kuhanin ni Luther ang mga kamay ko at ipahawak ang bouquet. That's for you actually. Ha? Sa akin? Umatras ito at pagkatapos ay tumingin sa relong pambisig. I need to go, Amanda. May a-attendan pa akong meeting sa kumpanya ko. Sandali lang. Pero tumalikod na sa akin si Luther at naglakad palabas ng shop. Nang tingnan ko ang ginawa kong bouquet ay naalala ko ang sinabi nito kanina. He said that this is for someone special. Sa kabilang banda, 8 p.m. na at inabot na ako ng gabi sa flower shop ko. Marami ang umorder ngayong araw ng mga bulaklak, kaya kahit papaano
ay lumipas ang oras ko nang hindi pumapasok sa aking isipan si Romano. Pero sa totoo lang, sa loob ng 2 araw na wala ako sa bahay nito, ay hindi siya nawala sa isip ko. Ngunit dahil sa pagiging abala kanina, dahil sa sunod-sunod na order, ay kahit papaano ay natuon doon ang aking atensyon. Miss na miss ko na si Romano. Gusto ko na siyang makita, ngunit kailangan kong magtiis. Ma'am, may hindi pa po pala na i-deliver na bouquet? Napalingon ako kay Alma at nakatingin ito sa bouquet of red roses na nasa gilid. Naalala ko ang tungkol doon. Si Luther ang nagbigay nun sa akin. Isa sa bagay na hindi ko inaasahan na mangyayari. May nagbigay sa akin na customer. Siya yung nag-message sa'yo na ako mismo mag-a-arrange. Ay, si ma'am, nagbago na po ang pananaw mo sa buhay? Tanong ni Alma sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya. Alam nila na wala pa akong nagiging kasintahan. Silang mga empleyado ko dito sa main branch ang madalas kong kausap sa tuwing kinukulit ako ni Daddy na makipagrelasyon na. Oo, sagot ko na lang. Nang mapatingin akong muli sa oras ay kinuha ko ang bouquet ng bulaklak. Mauuna na akong umuwi, Alma. Okay ka na ba na mag-isa dito? Opo, Ma'am Amanda. Sige po, alam ko po na pagod rin kayo. Ako na pong bahala dito. Nang marinig ko ang sinabi nito ay kaagad na rin akong lumabas. Wala akong dalang kotse, kaya't mag-aabang na lang ako ng taxi. Ngunit pagkalabas ko ay bumungad sa akin ang isang itim na sasakyan. Nakasandal doon si Luther at nakatingin sa malayo. Anong ginagawa niya dito? Umayos ito ng tayo na makita ako. Anong ginagawa mo dito sa tapat ng shop ko? May hinihintay ka ba? I was waiting for you, Amanda. Pauwi ka na ba? I don't know what this is, but why is he here again? Kanina ibinigyan niya ako ng bulaklak. Tapos ngayon naman ay narito ito at tinatanong kung pauwi na ako. Pauwi na. Naghihintay na lang ako ng taxi. I will take you home, Amanda. Kaagad nitong binuksan ang pinto ng kotse. Napatingin ako doon. Naguguluhan ako sa inaakto nito. Is this normal? Why are you doing this, Luther? Tanong ko sa kanya. Ang alin, Amanda? This. Tumingin ako sa bulaklak. And that. Itinuro ko ang sasakyan niya. You gave me bouquet of flowers. And now, you wanted to take me home? Anong nais mong malaman sa akin? O may gusto ka ba na gawin ko? Hindi ito sumagot. Ngumiti lang ito at hinila ang aking kamay. Ano ba, Luther? Kinuha niya sa akin ang bouquet at pinapasok ako sa loob ng sasakyan. It's 8:15, Amanda. Delikado na para mag-commute ka pa. Huwag ka na magtanong at hayaan mo kung ihatid ka sa bahay mo. Do you know where my house is? Tanong ko. Inilagay nito sa backseat ang bouquet at pagkatapos ay umikot sa driver's seat. Nakatingin lang ako sa kanya. I know, Amanda. Lumapit siya sa akin at ako naman ay napaatras. Inabot nito ang seatbelt sa gilid ko at pagkatapos ay ikinabit iyon. You don't need to tell me because I know where you live. Hindi na ako nagtanong pa. Nang paanda rin ni Luther ang sasakyan ay tahimik lang ako. I met him twice this day. Hindi ako naniniwala na wala lang to. Ginagawa niya kaya to dahil alam nito na hindi ko pa sinasabi ang totoo kay Romano? Is he going to tell me to talk to his brother and tell everything? Dahil yun naman ang gusto nito noon pa. What are you thinking, Amanda? Nilingon ko siya. Wala naman. Nakatingin lang ako sa daan at alam nga nito ang pauwi sa bahay ko. Pero paano niya nalaman? Paano mo nalaman ang address ko? I searched about you, right? Sinabi ko nang unang magkita tayo sa bahay ni Romano. I know things about you, about your shop. That's why I went there. Yun ang main branch mo ng flower shop, hindi ba? Also, may mga alaga ka ring aso at pusa. Napalunok ako. Marami nga siyang alam tungkol sa akin. Oo, may mga alaga ako. Pero nasa pet house ng kaibigan ko. Walang mag-aasikaso sa kanila sa bahay ko dahil mag-isa lang akong nakatira doon. Nakita ko na nagsalubong ang mga kilay ni Luther. You live alone? Wala kang kasama kahit katulong? Is it dangerous for a woman like you to live alone? Hindi naman, Luther. Mahigpit naman ang security sa village na yun. Saka aprobado naman ni Dad at Mommy na mag-isa akong tumira sa bahay ko. Mukhang yun ang hindi nito na-research na mag-isa akong nakatira sa aking bahay. Hindi na sumagot si Luther sa sinabi ko.
Nang matingin ako sa aking kamay kung nasaan ang singsing na ibinigay ni Romano, ay sumulyap ako sandali kay Luther. Wala ka ba talagang balita kay Romano? If he's looking for me? Tanong ko pa. No, Amanda. Kahit si Manang walang nabanggit sa akin. Ang sinabi lang niya ay hindi ka makita. If you want, I can go to Tagaytay tomorrow to check their condition. Wag na. I will explain everything to Romano. Tumango si Luther sa akin at pagkatapos noon ay wala nang nagsalita pa sa amin. Nang marating ang aking bahay, ay nagpasalamat ako sa kanya. Salamat. Hindi ko kasi nadala ang kotse ko dahil sa bahay ako ng aking mga magulang nang galing. Iniabot muli sa akin ni Luther ang bouquet ng roses na ako mismo nag-arrange. It's nothing, Amanda. Go inside. Aalis ako kapag nakapasok ka na sa loob ng bahay mo. Tumango ako at kinuha ang susi ng gate sa ilalim ng pot sa gilid. Why are you putting the keys on the pot, Amanda? Napalingon ako sa lalaki at magkasalubong na naman ang mga kilay nito habang nakatingin sa paso ng aking halaman. Mukhang hindi ito sang-ayon doon. Kasi nasanay na ako. You should cut that habit, Amanda. It's not safe. Mag-isa ka nakatira sa bahay mo, tapos sa ilalim ng pot mo inilalagay ang susi ng gate mo. Paano kung may makakita sa'yo? Pinapagalitan niya ba ako? Itong susi lang naman ang gate, Luther. Yung pinto naman ng bahay ko sa harap at likod ay smart lock at hindi. Just don't put the keys there, Amanda. Mahirap ba na gawin yun? That's for your safety. Mag-isa ka lang na nakatira sa bahay mo. Ano bang kinaiinisan nito? Gawain din naman yun ng iba. Bumuntong hininga na lang ako. Dahil mukhang hindi naman ito magpapatalo, ay tumango na lang ako. Sige na, hindi ko na ilalagay. Nang susian ko ang gate ay pumasok na ako sa loob. Kumaway ako sa kanya at tinungo na ang pinto ng aking bahay. Nang makapasok ako sa loob, ay nakita ko sa bintana na pumasok na rin si Luther sa loob ng sasakyan nito. He's weird. Siguro ginagawa niya talaga to para malaman kung may balak akong magsabi ng totoo kay Romano. Sa kabilang banda, I love you, baby. I love you so much. Naidilat ko ang aking mga mata nang marinig ang boses ni Romano. Bumangon ako at pagkatapos ay tiningnan ang aking cellphone. May mga emails at messages, pero minabuti ko munang pumunta sa banyo at maghilamos. Lumalala na ang pagkamiss ko kay Romano dahil hanggang sa panaginip ko ay naroon na ito. We are happy in my dream. Pero sa panaginip ko ay ako na si Amanda at hindi na si Mandy. I wish you could forgive me. Yun sanang hindi na matagal na away at paliwanagan. Pero alam kong malabo dahil sa mga sinabi ni Isaac at ni Luther. Romano is not that kind of man who will let anyone fool him. Anong pinagkaiba ko? Kahit pamahal niya ako ay tiyak na masasaktan ito at magagalit sa ginawa ko. I need to call Dad. Hindi na ako makapaghintay. Kung hindi ko makakaharap si Romano sa linggong to, ay ako na mismo ang pupunta sa bahay nito sa Tagaytay para ipaliwanag ang nangyari. I can't wait for Dad and Mr. Saavedra to schedule our meeting. Maya-maya ay naghanda ako ng aking agahan habang patingin-tingin sa messages sa aking cellphone. May mensahe ang mga kapatid ko at kinakamusta ako. Nang mag-ring ang cellphone ko at makita ang pangalan ni Dad sa screen, ay kaagad ko iyon na sinagot. Good morning, Dad. Good morning, anak. May pagkakaabalhan ka ba mamayang hapon? Naupo muna ako at hinalo ang tinimpla kong gatas. Wala naman po, Dad. Baka nakauwi na rin ako niyan sa bahay galing sa flower shop. Why po? May ipapagawa pa ba kayo sa akin? Good, Iha. Because we will meet the Saavedra at 6 p.m. Nagkasundo na kami sa oras. You are going to meet your fiancé. Anito? Mamaya? Okay po, Dad. Yun lang po ba? Yes, anak. Sa Live Right Restaurant. See you later. Take care, okay? I love you. Take care also, Dad. Nang mawala ang tawag ay parang sandali akong tinakasan ng aking kaluluwa sa sinabi ni Daddy. Later, I will meet Romano. Magkikita na kami at ipapaliwanag ko sa kanyang lahat. Mabilis akong napahawak sa singsing ng aking kamay. Makikilala ba niya ako? If not, I would show him this ring. Sigurado na kapag nakita nito ang singsing na suot ko, ay paniniwalaan niya ako na ako at si Mandy ay iisa. Mahihirapan ako, pero gagawin ko ang lahat para mapatawad niya. Gumayak na ako pumunta sa flower shop ng umagang yon. Nagpakabisi akong muli sa pag-aasikaso ng mga orders ng mga bulaklak. Ako nang nag-ayos sa tuwing may order,
kahit na walk-in client pa. Ma'am Amanda, lunch na po, sabi sa akin ni Rhea. Tumangulang ako sa kanya habang tinatapos ang bouquet ng tulips na order online. Dalhan ko na lang po kayo, Ma'am Amanda? Tanong ni Rhea sa akin. Yes, please. Sagot ko at ngumiti. 3:30 ko balak na umuwi sa aking bahay upang mag-ayos para sa dinner mamaya. I can't stay calm. Talagang kinakabahan ako at naninikip ang puso ko sa isipin na magkikita kami mamaya ni Romano. Hindi na bilang si Mandy, kundi bilang si Amanda Castellanos. Ma'am, may umorder po ulit ng bulaklak. 2 bouquet of red roses po. Ito po yung nag-message rin kahapon na nag-request na kayo pong mag-ayos. Napatingin ako kay Alma nang marinig ang sinabi nito. Patingin ako. Ipinakita nito sa akin ang mensahe. Si Luther ang nagpagawa ng bulaklak kahapon. Siya rin ito ngayon. Ipinapadala naman ito sa Larson Inc. at 2 bouquet ng red roses ang order niya. Paid online na rin po ito, ma'am. Sige, gagawin ko. Pero mamaya na dahil ang nakalagay na delivery ng time ay 4 p.m. Mabilis na lumipas ang oras. Nang mag-3 ay inayos ko na ang 2 bouquet ng red roses na order ni Luther. Ibiniling ko na rin kay Alma ang pagpapahatid nun sa Larson Inc. Maaga akong uuwi ngayon, Rhea. May dinner ako sa labas kasamang pamilya ko. Kayo nang bahala dito. Sabi ko sa kanila habang nagliligpit ako ng mga gamit ko. Opo, Ma'am Amanda. Saktong 3:30 ay lumabas na ako ng aking flower shop at tinungo ang aking kotse. Pagkapasok ko ay tiningnan kong muli ang singsing sa aking daliri. I miss you. Kinakabahan man at natatakot, pero mas nangingibabaw ang kagustuhan ko na makita ka. Nang makarating ako sa bahay ay kaagad akong naghanap ng damit na maisusuot ko para sa dinner mamaya. Pinili ko ang white fitted dress na hindi ko pa naisusuot. Pumasok na ako sa banyo at mabilis na naligo. Ilang beses ko pang pinag-isipan ang aking sasabihin. Pero alam ko na mamaya kapag nakaharap ko na si Romano, ay makakalimutan ko na rin ang lahat ng yon. You can do this, Amanda. Nakapasok ka nga sa bahay ni Romano at nakapagpanggap. Dapat malakas rin ang loob mo na harapin siya ngayon. Nang makita ko na mag-aalas 5 na ng hapon, ay nagpatuyo na ako ng buhok. Naglagay rin ako ng light makeup at nagsuot ng kwintas. Nang matapos ay nagmamadali akong kumuha ng purse bag na gagamitin ko. This is it, Amanda. Sambit ko habang nakaharap sa salamin. You need to face Romano. Huminga ako ng malalim at tumingin sa singsing na suot ko. I will not remove this ring. Hindi ko aalisin. Nang masiguro na wala na akong nakalimutan pa, ay tinungo ko na ang restaurant na sinabi ni Daddy sa akin. Nakatanggap rin ako ng mensahe sa kanya na papunta na sila. Hindi naman masyadong malayo sa bahay ko ang restaurant, kaya 30 minuto lamang at naroon na ako. I am nervous, habang ang mga kamay ko ay nanlalamig. Calm down, Amanda. Nang malapit na ako sa restaurant, ay nakatanggap ako ng tawag kay Daddy. Anak, we are here. Nasaan ka na? I am here already, Daddy. Magpa-park na po. Okay. Naroon na ba sila, Romano? Hindi ko natanong sa Dad. Nang i-off ko ang makina ng aking sasakyan, ay sinipat ko ang aking sarili sa salamin. Whatever the result, I need to accept it. Pero hindi ibig sabihin na tinanggap ko ay hihinto ako. I would do everything for his forgiveness. Bumaba na ako sa aking sasakyan at pumasok sa restaurant. Nakita ko kaagad ang parents ko. At mukhang wala pa ang mga Saavedra. Mom, Dad. Lumapit ako sa kanila at hinagkan sila sa pisngi. Bago na upo sa gitnang upuan. I receive a call from Roy Saavedra. Malapit na sila. Where did you buy your ring, Amanda? It's pretty. Sabi ni Mami nang mapansin ang suot kong singsing. Mami, Eduardo. Natigilan ako nang marinig ang boses na iyon na tumawag sa daddy ko. Naramdaman ko na napatayo si Dad sa tabi ko. Royce, a long time no see. Tumayo na rin si Mami sa tabi ko. Cynthia, it's good to see you again. I am not looking back. I am afraid. Ngunit nang tinawag ni Dad ang pangalan ko, ay wala akong nagawa kung hindi ang tumayo na rin at humarap sa kanila. This is my only daughter, Amanda Castellanos. I put a smile on my face when I saw Royce and Cynthia Saavedra. Kaagad akong humagkan sa pisngi nilang dalawa. Oh, you are so beautiful, Iha. Kaya naman pala itinatago ka ng daddy mo.
Few people knows that Eduardo Castellanos has a daughter. Ang alam ng karamihan ay, puro lalaki ang anak niya. Napangiti ako sa sinabi ni Mrs. Saavedra. Siyempre naman, she's my only daughter. The gem of our family. I am just protecting her. Sagot ni Dad na sinundan nito ng pagtawa. Pakiramdam ko tuloy ay talagang napakalaki ng tiwala mo at napili mo ang anak ko para makatuluyan ni Amanda. And speaking, our son just parked his car. Sabi ni Mr. Saavedra at lumingon ito. Oh, eto na pala siya eh. Napatingin rin ako doon pati na ang aking mga magulang. But what made me stand when I saw who Mr. Saavedra was talking about? I looked at him. He was holding 2 bouquet of red roses. Ibinigay niyo yun sa aking ina at humaga nito sa pisngi ni Mami. Nang tumingin ito sa akin, ay lumapit ito at hinagkan ako sa pisngi. Amanda, he said. I looked at the bouquet of roses he gave me. This is my second son, Luther Rico Saavedra. Amanda, Iha, your fiancé. What? Ano bang nangyayari?